ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maliligtas na si Annalyn sa pamamagitan ni Dr. Kim. Ito na ang katapusan ni Carlos. Dadakpin na siya ng mga pulis. Matutuluyang masisira ang ulo ni Carlos. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Pupuntahan ni Zoe si Carlos para kuhanin si Annalyn. Ililigtas ni Zoe si Annalyn, pero hindi pinapayagan si Zoe ni Morgana. Para kay Morgana, pabor sa kanila kung papatayin ni Carlos si Annalyn. Dahil wala ng kalaban, si Zoe sa mana ng mga tanyag. Nagtalo sila hanggang dumating si RJ. Pinagalitan ni RJ si Morgana dahil sinisigawan ng anak niya. Pero pinagtanggol ni Zoe si Morgana. Nakatingin si RJ. Inoobserbahan silang dalawa. Nakumbinsi ni Zoe si RJ na hindi naman sila nag-aaway. Maya-maya lang, nagpaalam na rin si RJ na aalis na. Hinila ni Morgana si Zoe hanggang sa opisina niya para iposas at hindi makatakas. Galit na galit si Zoe kasi nauubusan na siya ng panahon para mailigtas si Annalyn. Hindi pwedeng hindi siya magpunta dahil nag-iba na nga si Carlos ng plano at wala na siyang balak pang ibalik si Annalyn. Pero kahit anong sigaw niya ay ayaw siyang pakinggan ni Morgana hanggang sa iniwanan na nga siya ng tuluyan kasama si Olga. Samantala, sobra na talaga ang pag-aalala ni Lynette. Gusto na niyang siya na ang gumawa ng paraan para makuha niya si Annalyn. Sinabi niya kay RJ, ang plano niyang tawagan si Carlos dahil siya lang naman ang kailangan ni Carlos para hindi na rin masaktan si Annalyn. Ayaw pumayag ni RJ dahil kapag gawin ito ni Lynette ay baka pati siya ay kuhanin na rin sa kanya. Nagagalit si Lynette dahil ayaw niyang maghintay na lang kung kailan gustuhin ni Carlos na isoli sa kanya ang anak niya. Iyak ng iyak si Lynette. Maya-maya ay may tumawag na pulis kay RJ. Sinabi na may lead na sila sa paghahanap kay Annalyn. Nilaksan ni RJ ang cellphone para marinig rin ni Lynette. May isang banyaga pala ang nagsuplong sa kanila ng kinaroroonan ni Carlos, si Dr. Kim. Siya pala ang nag-report sa mga pulis na nakita na niya si Annalyn at ang hideout ni Carlos. Mabilis na naghanda sina Lynette at RJ para sa pagsunod nila sa hideout ni Carlos. Nagkaroon na sila ng pag-asa. Sa hideout ni Carlos, pinuntahan siya ni Jerry. Nakasunod si Dr. Kim. Nakita ni Dr. Kim na nagtatalo sina Jerry at Carlos. Nakikiusap si Jerry na palayain si Annalyn. Pero ayaw ni Carlos dahil baka saktan ni Dax si Annalyn. Alam ni Jerry na nababaliw na nga ng tuluyan si Carlos. Patay na si Dax, pero nakikita pa rin ni Carlos at nakakausap. Nagsuntukan sila dahil ayaw ni Carlos ng pakiusap ni Jerry. Hanggang sa nawala ng malay si Jerry. Iniwan nila si Jerry. Tumakbo si Dr. Kim para hanapin si Annalyn. Hanggang sa makita niya nga si Annalyn. Kinalag ni Dr. Kim ang pagkakatali sa kanya at itinayo si Annalyn. Nung balikan ni na Carlos si Annalyn ay nawala sa pwesto nito. Kaya hinanap na naman nila si Annalyn. Hanggang sa makita nila na nililigtas na ni Dr. Kim si Annalyn. Sa mga oras na ito, nagising na rin si Jerry. Nakita rin ni Jerry na niligtas ni Dr. Kim si Annalyn. Kaya hinataw niya ang tauhan ni Carlos at siya naman ang nawalan ng malay. Babarilin sana ni Carlos si Dr. Kim pero napalo ni Jerry ang kamay ni Carlos. Sila naman ang nagsuntukan. Sinakal ni Jerry si Carlos at sinabi kay Dr. Kim na umalis na sila. Hinagis niya ang susi niya kay Dr. Kim. Tumakbo na sina Annalyn at Dr. Kim. Siniko ni Carlos si Jerry. Nasaktan si Jerry. Nabitawan niya si Carlos. Kinuha ni Carlos ang baril niya at binaril si Annalyn. Natisod si Annalyn. Napabuti pa ang matisod siya dahil hindi siya tinamaan ng bala. Palpak na talaga si Carlos. Palaging sablay ang mga ginagawa niya. Hinampas na naman ni Jerry ang batok ni Carlos. Nakalayo sina Annalyn. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis. Sumigaw sila at pinapasuko na si Carlos.
Nagulat si Carlos, nagalit kay Jerry dahil nasundan siya ng mga pulis. Tinatanggi ni Jerry ito dahil kahit pinapasuko niya si Carlos, hindi pa rin niya magagawang isuplong si Carlos sa mga pulis. Pero hindi naman naniniwala si Carlos sa kanya. Galit na galit si Carlos kay Jerry hanggang sa mabaril niya si Jerry. Dumating na rin sina Lynette at RJ. Sumigaw si Lynette para marinig siya ni Carlos. Pinapasuko rin ni Lynette si Carlos. Ibigay na sa kanila si Annalyn dahil yun naman ang una nilang usapan para mapatawad siya ni Lynette. Biglang natuwa si Carlos. Narinig niya ulit sa wakas ang boses ng mahal niya. Magkikita na ulit sila. Hinanap niya si Annalyn para siya mismo ang maghahatid kay Lynette. Nakita niya si Annalyn. Binugbog niya si Dr. Kim at nawalan rin ito ng malay. Sumigaw si Carlos para marinig siya ni Lynette. Sinabi niyang isasauli niya si Annalyn ng buhay. Siya ang nagligtas kay Annalyn sa kidnapper. Nagpupumiglas si Annalyn. Nakatingin kay Carlos. Alam ni Annalyn na nagsisinungaling si Carlos. Hindi kumontra si Lynette. Sumigaw ulit si Lynette. Sinabi niya na naniniwala siya kay Carlos na hindi siya ang kumidnap kay Annalyn. Kaya ibigay na sa kanya si Annalyn. Sabi ni RJ, alam naman nila na hindi si Carlos ang nagligtas kay Annalyn. Si Carlos pa nga ang kidnapper. Sabi naman ni Lynette, alam niyang si Carlos ang kumidnap, pero kailangan niyang sakyan kung ano ang sinasabi ni Carlos para hindi niya saktan si Annalyn. Pumayag na si RJ para lang maging mabuti ang trato nito kay Annalyn. Pinapasakay rin nila si Carlos sa maling akala. Nagsalita ulit si Lynette na lumabas na para makita nila si Annalyn. Unti-unti na sanang lalabas sina Carlos at Annalyn. Nang magising na si Dr. Kim, kumuha ng pamalo si Dr. Kim. Nung makakuha ng tiyempo, binigyan ni Dr. Kim ng isang malakas na palo sa ulo si Carlos. Nawalan din siya ng malay hanggang sa tumakbo na si Annalyn kina Lynette at RJ. Lumusob naman ang mga pulis para dakpin si Carlos. Walang malay si Carlos. Pinosasan siya ng mga pulis. Nagyayakapan naman sina Annalyn at ang mga magulang niya. Nagpasalamat si RJ kay Dr. Kim. Nagiiyakan ng mag-ina. Sobra ang pag-aalala ni Lynette. Maya-maya nagkaroon na rin ng malay si Jerry. Daplis lang ng bala ang tama niya. Isinakay na rin siya agad sa ambulansya. Ang tauhan naman ni Carlos ay hinuli rin ng mga pulis. Nagkamalay na rin si Carlos. Hinahanap si Lynette. Napansin ni na RJ at Lynette ang kilos ni Carlos. Salita ng salita na parang kausap na naman si Dax. Hinahanap niya rin si Lynette. Hindi pinansin ni na RJ at Lynette si Carlos dahil ang alam nila ay nagpapanggap na naman si Carlos. Yakap nila si Annalyn. Hila-hila ng mga pulis si Carlos. Hindi nagpipiglas dahil mukhang natuluyan na nga siyang masiraan ng ulo. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.